Alam mo bang kapag may pusa kang alaga, nagbibigay ito ng mga senyales na kapag ito ay ginawa sa iyo ng iyong mga pusa ay maaari kang yumaman sa taong 2025. Isa-isahin natin ang mga senyales na binibigay ng alagang pusa na sumisimbolo ng pagyaman. Ang una sa listahan ay kapag ang pusang alaga ay walang ginawa kundi dumikit ng dumikit sa iyo. Alam mo bang ang pusa mong alaga kapag yan ay dikit na dikit sa iyo, ay magbibigay ito ng isang simbolo ng pera. Kaya ang mga pusa natin ay malakas ang pakiramdam. Ramdam nila na kapag ang master nila ay magkakapera. Kaya naman hindi sila humihiwalay at madalas ay dumidikit sila dito sapagkat nais nilang ipahiwatig na ang master nila ay magkakaroon ng maraming pera o di naman kaya ay maraming kayamanan, negosyo na darating sa buhay nila. Kaya naman ang alaga nating pusa ay ayaw nang humiwalay. Pangalawang senyales na binibigay ng alagang pusa na nagsisimbolo na ikaw ay yayaman. Napapansin mo ba na ang iyong alagang pusa ay palaging nakaabang kapag ikaw ay uuwi na ng bahay? At habang ikaw ay papasok sa iyong tahanan, ay sinusundan ka niya ng tanaw. Alam mo bang kapag ganito palagi ang ginagawa ng alaga mong pusa sa pag-uwi mo ng bahay, nararamdaman niya ang swerte, ang lack of abundance sa kanyang master. Kaya kanya sinusundan ng tanaw dahil nagiging maligaya siya sa anumang magiging resulta ng iyong pagyaman. Ang ating mga alagang pusa kapag ating minahal ay ibabalik din sa atin ang pagmamahal na yan. Kaya maswerte ka kung ang mga pusang alaga ay laging nakatanaw sa iyo kahit ano paman ang iyong ginagawa. Pinapahiwatig lamang nila na ikaw ay swerte sa buhay dahil may alaga kang pusa. Pangatlong bagay na ginagawa ng pusa na nagpapahiwatig ng pagyaman ay ang kanilang pagtulog sa buong magdamag. Bakit ba natutulog ang mga pusang iyan sa maghapon? Kasi ang ating mga alagang pusa kapag malikot at umiikot sa loob ng tahanan, isa lamang ang ibig sabihin niyan. Ang loob ng iyong bahay ay punong-puno ng negatibong enerhiya kaya hindi sila mapakali at panay ang ikot nila sa loob ng bahay. Ngunit kapag napansin mo na ang iyong pusa ay steady lang sa isang lugar at nais matulog at gusto laging nakahiga, ibig sabihin panatag siya sa iyong kapaligiran at wala siyang nararamdaman na anumang kamalasan. Kaya naman hinahayaan niya lamang ang pasok ng enerhiya dahil alam niyang pumapasok na enerhiya sa loob ng iyong tahanan ay positibong enerhiya na magbibigay sa iyo ng swerte at kayamanan. Dahil ang mga pusang panatag, ang ibig sabihin lamang ang bahay o tahanan mo ay punong-puno ng positibong enerhiya kaya hindi siya kinakabahan. 4 na beses o pang-apat na senyales ng pagyaman ng isang master na nag-aalaga ng pusa ay kapag napapansin mo na ang alaga mong pusa ay naglulugas ang kanilang mga balahibo. Kunin mo ang balahibo o isang piraso ng balahibo ng alagang pusa at isama mo sa pabango. Ang pagwisik ng isang pabango na may balahibo ng pusa ay magbibigay sa iyo ng isang malakihang swerte. Habang pinipisik mo ang pabango na yan sa iyong katawan sa tuwing aalis ka ng iyong tahanan, ay magbibigay ito ng walang humpay na kaswertihan sapagkat
nasa loob o andyan sa pabangunayan ang balahibo ng alaga mong pusa. Kaya naman napakahusay o napakaswerte ng ibinibigay ng pusa na yan. Pang-5, kapag ang pusang alaga ay may bigote at palagi niyang kinikis-kis ang bigote na yan sa iyong katawan, sa kamay o sa tiyan. Kapag nagiging ganito ang aksyon ng iyong alagang pusa, ipinapahiwatig lamang niya na siya ay masaya sa anumang magiging kinabukasan ng kanilang master. Nararamdaman kasi nila ang mga swerteng paparating, kaya dumidikit at ikinikis-kis nila ang mga bigote nila sa kanilang master. Maaari mong ibalik ang pagmamahal sa pagmamagitan ng paghihimas sa kanila. Ang mga amo o master ng mga nag-aalaga ng pusa ay napakaswerte. Marami kasing maaaring ibigay sa kanila ang kanilang mga alagang pusa. Kaya't kapag minahal, inalagaan at inaruga ninyo ang mga pusang yan, ay ibabalik din nila sa iyo ang pagmamahal na yung hinahanap at inaasam-asam. Kaya naman napakarami ang nag-aalaga ng pusa. Dahil sa bukod sa mga pusa ay malambing, magsisilbi rin silang proteksyon sa mga negatibong enerhiya na maaaring pumasok sa iyong tahanan. Lalo na kung ikaw ay may pusang itim, kayang-kaya nilang tanggalin ang mga negatibong enerhiyang namamahay sa loob ng tahanan. Ang mga negatibong enerhiya kasi na yan kapag naging stagnant, halimbawa na lamang kung wala kang alagang pusa at maraming negatibong enerhiya sa iyong tahanan, maaari itong maging stagnant at mag-cause ng maraming kamalasan. Ngunit kung meron kang pusa, sila ay tinatawag na buhay na elemento. Ang mga buhay na elemento na yan na nagpapaikot-ikot sa loob ng ating tahanan ay nagbibigay ng swerte sa ating mga buhay. Ang mga swerteng ibinibigay nila sa atin ay kaswertihan pagdating sa aspeto ng pananalapi. Kaya naman ramdam mo na kapag may pusang alaga ay hindi ka nauubusan ng pera. Never kang nasasaid sapagkat ang mga pusa na yan ay tumutulong para magpasok ng magandang enerhiya upang magtuloy-tuloy ang pasok ng blessing, upang magtuloy-tuloy ang pasok ng mga kaperahan sa iyong buhay. Kaya napakapalad mo kung ikaw ay isa sa mga nag-aalaga ng pusa. Mahalin dahil ang pagmamahal na binibigay mo ay katumbas din ng swerteng ibabalik nila sa iyo, siksik-liglig at nag-uumapaw.